Matapos ang ilang buwang pagtatago, biglang nagpakita sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Ito'y sa usap-usapan noon na mayroon ng warrant of arrest na inilabas ang International Criminal Court laban sa senador. Pero kung kailan lumutang ang senador, siya ring paglutang ng kanyang warrant of arrest. Ang kopya nito, bitbit ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa loob ng Senado. Ako personally, nandito ako kasi hinamon niya ako eh. Diba? Hinamon niya ako. Kaya sinamahan ko yung mag-aaresto. Diba? O ngayon, we will make sure na ito ay ma-enforce. Kaugnay ito ng pagkakasangkot ng senador sa kasong Crime Against Humanity of Murder mula taong 2016 hanggang 2018 sa madugong drug war ng Administrasyong Duterte. Kalaunan kinumpirma ng ICC na mayroon ng inilabas na warrant of arrest. The judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. De La Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production. Dahil dito, isinailalim sa lockdown kahapon ng Senado at tinalakay kung makatarungan ba ang naging hakbang ng ICC sa pagpapatupad ng warrant. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, may nakasanayang proseso sa tuwing may pag-aresto sa loob ng Senado. By tradition, no law enforcement agency has ever come to the Senate in secret to affect an arrest. Usually, they have an arrest warrant and they coordinate with the office of the Senate President, and the Senate President calls a caucus to get the details. No? But just for the record, no senator was allowed to be arrested ever inside the Senate premises. Enrile, Estrada, Revilla, I think Trillanes, 4 na yon. So kung si Leila, de 5 na yon. Never been allowed arrested. And there's always been coordination with the office of the Senate President. Ilan naman sa mga kasamahan ni De La Rosa sa Senado ang hindi sang-ayon sa posibleng pag-aresto sa kanya. Hindi pa naman napatunayan niya na may kinalaman si Bato. Pero kung ang publiko ang tatanungin, mas nanaisin daw nila na pagtuunan ng pamahalaan ang mga suliraning kinakaharap ng bansa. Sana maayos nila kasi ang dami nating problema sa mundo. At saka lalo na sa Pilipinas, yung flood control nga hindi pa nila natatapos tapos ang gulo-gulo nila ngayon sa Senado. Kasi ang daming naghihirap na nating Pilipinas lalo na sa ibang lugar Hindi lang dito sa atin, sa Luzon. Mas maraming naghihirap sa mga liblib na lugar. Mas kailangan nila ng tulong. Lalaman naman natin si Senator Bato po Isa rin po yung tapat na ginagawa kanyang tungkulit po kaya dapat para sa akin lang hindi siya inaaresto sa mga ganung bagay po kasi malaking tulong sa atin si Senator Bato para sa ating bansa po. May ilan din namang mambabatas ang nagsabing hindi lamang si De La Rosa ang apektado sa isyu kundi pati ang integridad ng Senado bilang isang institusyon. What happened to Senator Bato this afternoon does not only concern him. Most importantly, this concerns the very institution where he belongs. It is not only a disrespect to an incumbent and sitting senator of the Republic, but this is an act ridiculing this institution. Hindi muna inaresto ng NBI si De La Rosa dahil isinailalim siya sa protective custody ng Senado. Tiniyak naman ng senador na haharapin niya ito. As I have said, haharapin ko yan kung idaan lang nila sa proseso. Kung merong totoong warrant of arrest, dalhin nila sa local court, ayusin nila, then pag-usapan natin at haharapin namin yan. Naghain na ang kampo ni De La Rosa sa Korte Suprema ng Extremely Urgent Supplemental Manifestation with Motion. Layunin nitong humingi ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa pag-aresto o pagsuko sa kanya sa ICC. Kapag naaprubahan ito, pansamantalang mapipigil ang pag-aresto o pag-turnover kay De La Rosa habang dinidinig ng lokal na korte ang kanyang kaso. Maliban dyan, pinag-aaralan na rin ng kampo ng senador ang paghain ng writ of amparo at writ of habeas corpus sa Korte Suprema. Vanessa Bugtong, RNG News.